imbis na pondohan ang ating edukasyon, ninanakaw po, inuuwi sa bulsa nino, kagaya ng sinabi ni Saldico. Seryoso yung 100 billion na insertion mismo ni Bongbong Marcos, yung 25 billion pesos inihatid niya sa Malacanang, at yung marami pang perang inihatid niya kay dating speaker, kay Martin Romualdez, di ba? Yung ICI, wala na rin yun. So marami na po tayong kasamang nangangalampag, mga negosyante, maingay na rin po. Yung mga guro, yung mga doktor, yung mga healthcare professionals, sapagkat malapit sa kanila yung issue ng universal healthcare. Dinispal ko po yung 60 billion. Huwag din po tayong pabubudol. Bantayan natin anong gagawin dito ni Bongbong Marcos sa budget na kasalukuyang nasa kanyang tanggapan. Huwag ko kayong maniniwala na itong taong ito, yung mga sinasabi ng leader ng Kongreso, na ito raw pong taong 2026, pag pinirma ni Bongbong Marcos yung panukalang budget, makasaysayan daw po ito dahil si Sherwin Gatchalian, huwag ko kayong maniniwala doon. Sinasabi nila na napakalaki raw po ng pondong ibinigay nila sa healthcare, sa PhilHealth specifically. Sinungaling po kayo. Bakit? Kinuha ninyo yung 60 billion noong 2024. Ziniro ninyo yung dapat sana'y 74 billion noong 2025. Add po ninyo yung 60 billion plus 74 billion. Ito po ay 134 billion. Ito po yung utang nila sa atin sa PhilHealth, 134 billion. Wala naman po silang linagak na 134 billion pesos ngayong taong kasalukuyan para sa 2026 budget. 134 billion. Wala pa po yung counterpart or corresponding amount na dapat idagdag pa rito sa taong 2026. Lagay nyo na lang na another 80 billion. Dapat po, mga kababayan, yung mga senior citizens, yung mga nakaasa sa PhilHealth, marami po tayo nakaasa dyan, wag ho kayong magpapabudol. Yung sinasabi nilang higit na malaki, pinakamalaki sa kasaysayan ng Philippine budget, ang inilagak or ilalagak ngayong taon sa PhilHealth. Kasinungalingan po iyon. Kasinungalingan po iyon. You have to do the math. You have to help yourself habang tinutulungan ko kayong ipaliwanag itong mga mahalagang usaping panlipunan. Alright mga kababayan, mag-reaction video muna tayo dito sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez kamakailan. No? Ito nga po yung tungkol sa issue ng bilyon-bilyong halaga ng pera ng kaban ng bayan ang ibinulsa ng iilang individual dyan sa gobyerno. At itong issue po ng PhilHealth. So unahin na nga muna natin dito yung issue po sa pagtatayo ng mga classroom sana dito sa ating bansa. So imagine mga kababayan, na itong bilyong-bilyong piso na ninakaw ng iilang individual dyan sa gobyerno na nakaupo ay malaking bagay na sana ito upang tugunan yung kakulangan sa mga classroom ng ating mga kabataan na nag-aaral sa ngayon. Kasi kung tutuusin mga kababayan, kayang-kayang magpatayo ng mga bagong silid paaralan, bumili ng mga advanced na kagamitan para sa pag-aaral ng ating mga kabataan, magpapatayo ng bagong building upang nang sa ganun ay hindi na magsiksikan, lalo na yung mga nasa public schools na talaga namang alam natin na hirap sila mga kababayan na makipagsiksikan at tayo nga ay danas na natin yan. Kaya para sa akin mga kababayan, napakahalaga talaga na bigyang pansin yung pagkakaroon ng mga bagong silid-aralan, mga makabagong kagamitan para naman sa mga guro din na hindi din sila mahirapan sa kanilang obligasyon bilang isang guro na turuan at hubugin yung mga mag-aaral para po sa kanilang magandang kinabukasan. Kasi mga kababayan, isang hadlang din to sa mga mag-aaral and also dun sa mga guro na sana mas marami pa silang matuturuan, mas marami pang mga guro ang ma-hire, kung maraming paaralan sana yung maitatayo at maraming mga kabataan yung makakapag-aral. Kasi kung makikita nyo talaga sa mga public school ay talagang ang hirap na nagsisiksikan yung mga estudyante at hindi sila komportable sa kanilang sitwasyon, lalo na pagdating ng summer na mainit talaga. Biruin niyo last year napabalitaan ko talaga at maging yung mga pamangkin ko na
minsan kinakat or sinususpend yung klase dahil nga sa sobrang init ng panahon, pinapauwi sila. So in this scenario, kung uuwi sila at masususpend yung kanilang klase, maapektuhan po yung kanilang pag-aaral. Kaya talagang ito ay may domino effect, no? Kaya kung pagbibigyan ng pansin o bibigyan ng halaga etong mga public schools, talagang malaking bagay yan, malaking tulong yan para sa ating mga kabataan. Kasi itong bilyong-bilyong halaga, kahit sabi mo na lang 1 bilyon ang ilaan sa kada taon, napakarami sigurong paaralan o napakaraming silid-aralan ang magiging maayos, no? Na hindi napunta lang sa iisang tao o ilang individual na talagang nagnasa sa kaban ng bayan. So ito lahat ay magbebenepisyo. So yun lang yung natin, no, yung parang sentimiento natin dito sa sinabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez na dahil dito sa pagnanakaw, sa korupsyon na hindi mamatay-matay, mawala-wala, talagang marami po ang magsasakripisyo at magdudusa. At pagdating naman dito sa ating health issue, itong healthcare system sa ating bansa, talagang hindi naman natin mapagkakaila na talagang napag-iiwanan po tayo, no? At talagang napakahirap po magkasakit, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil kung ikaw ay magkasakit ng mahirap, talagang maaaring ipagkait talaga sa iyo yung karampatang lunas na dapat talaga lahat ng tao ay entitled sa ganito. So in this case, aminin man natin sa hindi, kapag ka mahirap ka at ikaw ay nagkasakit, talagang parang iisipin mo na lang na hayaan mo na lang at sa Diyos mo na lang yung iyong sitwasyon dahil nga syempre wala ka na, hopeless ka na kapag ka ikaw ay nagkasakit ng wala kang pera dahil alam mo naman din na sa mga ospital ay kinakailangan din ng pera, no? Show money, kinakailangan ng down payment or what. So danas natin yan na talagang napakahirap, lalo na majority sa mga Filipino ay hindi na paghahandaan yung kanilang retirement, hindi na paghahandaan yung kanilang kalusugan, no? Wala silang mga insurance, walang mga backup. So marami Pilipino, no? Maraming Filipino yung walang ganyan, walang emergency fund, walang savings, no? Walang bangko. Kasi syempre, pagdating din sa bangko, napakarami ding requirements, no? Which is wala namang ding masama mga kababayan, pero sa simpleng mamamayan sana na kagaya ng mga vendors na talagang limitado lang yung kanilang mga IDs na kayang i-provide, sana bigyan sila ng way, no, para makapag-save at kumbaga i-educate yung mga tao at hikayatin o himukin sila na mag-impok, no, upang nang sa ganun ay makapag-save sila para sa kanilang mga sarili. So dito naman sa kaso po ng healthcare system, alam naman po natin, no, na talagang meron tayong struggle diyan pagdating sa PhilHealth, no, at napakarami po ang mga nagrereklamo, maging may mga doctors nga din na nanghihinayang, no, nung mga nakaraang panahon po ni PRRD na talagang may pondo po para po sa mga medical supplies na ngayon ay wala, no, at halos natatanggihan na yung mga kumakatok sa mga ospital kagaya ng PGH, no. Kamakilan meron tayong ginawa ng reaction video na yung isang doctor doon ay nag-grant, no, ng kanyang pagkadismaya dito nga po sa administrasyon na talagang limitado o talagang kulang na kulang mga kababayan itong pondo ng PhilHealth, no, na dati ay wala namang problema na kahit papaano ay nakakatulong at nakakapagbigay ng pag-asa sa mga kababayan nating salat sa salat sa buhay na talagang walang kakayanan na ipagamot ang kanilang mga sarili. Kaya nakakalungkot mga kababayan kasi bilyong-bilyong piso po yung mga ninakaw sa atin na dapat ay mapunta dun sa mga dapat na kalalagyan nito kagaya ng edukasyon, healthcare system na talagang ito dapat yung mga bagay o ito dapat yung mga ahensya ng gobyerno o ito dapat yung mga ahensya, no, na talagang dapat pinagbibigyan ng pansin o halaga, yung inuuna priority, no, kaysa dito sa mga
kalsada. Although yung infrastructure mga kababayan ay malaking bagay po yan dahil yan din po yung nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya dahil kung hindi nga magandang infrastructure mahihirapan din na pumunta sa point A to point B to point C yung mga bagay na dapat, no, syempre kinakailangan din natin mag-import, mag-export at yung mga ano natin, yung mga local goods natin kinakailangan din natin ibiyahe yan. Kaya kinakailangan din talaga natin ng mga tulay, kinakailangan natin ng mga magaganda at maluluwag na kalsada. Pero kung ganito lang naman din ang mangyayari, nananakawin lamang po yan ng iilang individual, yun po yung mahirap, no? At talagang hindi natin mapapakinabangan. At ang nakakalungkot pa nga mga kababayan, yung iba ay substandard at ang pinaka-worst pa dito is mga ghost projects. So, doon po talaga tayo talo at doon talaga tayo mapapahamak talaga ang ating ekonomiya. At syempre, ang mamamayang Pilipino na magsasuffer talaga nito, no? At yun lang mga kababayan, itong ginagawa po ni Attorney Vic Rodriguez ay napakalaking tulong po, no? Dahil inilalapit niya po yung diskurso at yung mga problemang panlipunan sa ating mga ordinaryong Pilipino upang maunawaan natin yung mga bagay-bagay na nahihirapan tayong unawain. So siya, ang ginagawa niya mga kababayan ay pinapaunawa niya higit sa nakakaraming Pilipino itong usaping panlipunan at open siya sa mga diskurso kahit iba pa yung prinsipyo mo, iba yung pananaw mo, talagang go lang si Attorney Vic Rodriguez, no, at patuloy siyang gumagawa ng mga content at ini-explain niya, no, yung mga bagay-bagay. Kaya kung gusto niyo panoorin yung kabuuang konteksto ng ating naging reaction video ay maaari niyo pong bisitahin yung kanyang Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez, para po maintindihan niyo po yung buong ibig sabihin ng sinasabi ko, no. Again, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.